Okay, let us all stand please and turn your Bibles in the book of Second Timothy. The book of Second Timothy at puntahan po natin ang mga paborito po nilang talata. Second Timothy chapter 2 in verse number 15. Okay. Gusto ko lamang po na ipaabot sa lahat na ang talata pong ito ay personal na letter ni Paul para kay Timothy. Ito po ay address niya sa kanya pong anak sa pananampalataya, kaya ang tawag niya po diyan ay sa chapter 1 in verse number 2, to Timothy, my dearly beloved son. So, a personal letter. Now, para po maunawaan natin mabuti bago po natin basahin, kinakailang tignan po natin muna ang konting background po. Kasi, hindi naman pala isinulat sa atin, bakit natin binabasa? Mensahe pa lang ito ay personal na sulat niya para kay Timothy, bakit naman binabasa natin? Bakit ko babasahin ngayon? Ituturo ko naman sa inyo. Okay? At yung iba naman ay pinanghahawakan nila sa maling paniniwala, maling paggamit. Kaya ngayon, sa atin pong series ng mga every Wednesday rito, kahit na po sino magsasalita po rito, ang ating pong mga tatalakayin ay patungkol po sa paggamit, sa tamang paggamit at hindi tamang paggamit ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya kinakailangan malaman po natin yung pong background. Ano po? Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang kausap po dito, ang sinulatan po rito ni Paul ay ang kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy, na kanya pong ini-encourage na patungkol po sa mga huling araw. Natandaan niyo po, yung huling araw, kinakailangan unawain po natin yan ng mabuti. Hindi po yan na, alalahanin natin, sinulat po ito ni Paul, ay napakatagal na. Pero sabi ni Paul, sa huling araw. Kaya alin yung huling araw? You see? Pero wala po siyang binanggit kung anong date. Hindi niya sinabi na August 2020. Yan ang huling araw. No, hindi po. Sinabi niya lamang po yung mga characteristics, yung mga makikita po natin. So, pag nakikita na po natin ito, ibig sabihin, yan yung mga araw na napakadelikado. Yan sinasabi ni Paul kay Timothy. Perilous times. Okay? Napaka-dangerous, napakadelikado na. So, maunawaan po natin, madali natin maunawaan yan. Ngayon, bakit po natin ito pinag-aaralan? Okay? Tandaan po natin na si Paul, anak niya si Timothy, sa pananampalataya, mga kapatid. Sa pananampalataya. So, in-address niya personally sa isang taong nananampalataya sa Diyos. Okay? Sa isang taong nananampalataya sa Diyos. Now, kaya nga po, ang binabanggit po dito ni Paul ay ang patungkol sa pananampalataya kung paano titibay si Timothy. Kasi sa loob, sa panahon na darating, may mga dangers. Nakakatakot, mga kapatid, napakadelikado na pwedeng mag-wave yung ating pananampalataya. Pwedeng mag-wave, papalit-palit, pwedeng magbago, mga kapatid. Okay? So yan po ay napakadelikado. Kaya tinuturuan siya ni Paul kung paano siyang hindi mag-wave. Okay? So tignan niyo po yung tema, ha? Tignan niyo po natin yung tema. Alright? So it's about faith para si Paul ay si Timothy. lalo pa pong tumibay. In fact, ang sabi niya po diyan, endure all things. And then makikita niyo po sa chapter 3, makikita niyo po diyan pinakita ni Paul yung kanyang sarili bilang halimbawa. Nakita mo ako kung paano ako lumaki, kung nakita niyo ang aking manners of life. And I think diniscuss ko po yan last Sunday. Okay? Ngayon, so kaya po natin tinitake ito ay mga kapatid.
Kasi kung sinulat ito sa isang taong nananampalataya sa Diyos, ang tanong ko ngayon sa inyo ay nananampalataya ba kayo sa Diyos? Okay? So we are in the same situation, bagamat hindi sa atin isinulat. No? Bagamat hindi sa atin isinulat, but kung ano ang kalagayan ni Timothy nung sinulatan po siya ni Paul, ay maaaring maging kalagayan din po natin ngayon. In fact, lahat ng binabanggit ni Paul dito na nagkakarakterize sa huling araw, kapatid, ay the same thing na nakikita na po natin ngayon. Meron tayong mga traitors, meron tayong truce breakers, false accusers. Marami ho. Makikita niyo po yan. There are some people or they claim that they're Christians. They have the form of godliness but denying the power thereof. You see that? So we are in this same situation right now. So kaya nga po nakikita ko kailangan po natin ito. Kailangan po natin itong balangkasin. Kailangan po natin itong pag-usapan. Ngayon, sa panahon na katulad niyan, ano ho ang advice ni Paul kay Timothy? Eto ngayon sa verse number 15. Okay? Ano po ang sabi ng Biblia? Verse number 15, study to show thyself. That is personal. Study to show yourself. Personal na sinasabi ni Paul kay Timothy. Ano ho yan? Ano yung dapat niyang pag-aralan? Ano yung dapat niyang tignan? Okay? Ano ang dapat niyang ipakita sa harapan ng Diyos sa sitwasyon na katulad ng naranasan niya nung panahon na sinulatan po siya ni Paul. Sabi niya, study to show thyself approved unto God. Approved unto God. Okay? Not unto men. Yun. Okay? A workman that needeth not to be ashamed. See that? A workman, something or someone na merong ginagawa. Okay? Merong ginagawa. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Na sino pong tinutukoy ni Paul dito? A workman. Hindi po yung nagtatrabaho sa labas. Very particular yung letter, kaya nga dapat ho nating unawain. Bakit ko nasabing hindi trabaho ito sa labas, mga kapatid? Because ang sabi niya, rightly, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So speaking sa isang isang servant ng Panginoon. Because he must know how to divide the truth. Okay? Now, this is very important. Na kung ikay nagtatrabaho para sa gawain ng Panginoon, you must understand, you must know how to put the Word of God into practice. Okay? That's the word right there. Kaya nga sinasabi dito sa verse number 16, but shun profane what? And vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Okay? Ano po yung mga profane dyan, mga kapatid? Mga impure, ano po yung mga tinutukoy po dyan? Yung pong mga walang kabuluhan na mga pananalita that has nothing to do with your Christian growth, na hindi ka naman lalago. Yan po ang ibig sabihin niyan, na walang magagawa yan pagka meron pong yung lahat ng mga profane and vain babblings, no? Walang magagawa yan pagkatutuunang nandiyan na yung kalaban spiritually. Hindi mo maididepensa yan. Wala kang depensa. No, look in verse number 17. And their word will eat us that, katulad ng a conquer, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred. No, wala. Okay? Have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Akalain niyo po yan, nawala sa kanyang pananampalataya. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, kanina, ang iniingatan dito ni Paul, ina-address niya si Timothy, na dahilan sa mga matitinding pangyayari, upang tumibay si Timothy,
pag-aralan niya ng mabuti ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kung siya'y lumalago, siya'y lumalago upang hindi siya mawala sa pananampalataya. Na katulad ng iba na merong nakapakinig ng gano'n, sabi ng Biblia, sabi po rito, ay nawala po sa katotohanan. And they were overthrown. Not only they erred from the truth, but they also overthrown in the faith others, the faith of others, of some. You see, that's what the Bible says. Okay? But verse number 19, ang sabi ng Biblia, nevertheless, the foundation of God is standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His. Tandaan niyo po yan. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Now, notice here, meron lamang po akong i-shortcut dito, mga kapatid, okay? Ito si Paul, sinulatan niya si Timothy para tumibay si Timothy sa pananampalataya dahilan sa mga pangyayari na yung iba nawawala ho kay Kristo. Now, listen to me now. Don't miss this. If you will take Christ, Jesus Christ, your Savior, lightly, if you will take Him lightly, isang araw mawawala ka kay Kristo. Tandaan niyo po yan. Ano po ang ibig sabihin yan? Okay? Now, pagka ang Panginoong Jesucristo may limitadong ginagawa sa buhay mo at lilimitahan mo ang kanyang ginagawa sa buhay mo, kapatid, isang araw wala ka na kay Kristo. Tandaan niyo, maganda yung sinasabi ko na yan, mga kapatid. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Okay? Now, maliwanag po yan, mga kapatid. Okay? So mamaya, sinasabi ko po sa inyo rito, ang tatalakayin po natin dito every Wednesday is about the use and misuse of the Word of God. Okay? Now, kaya po, dapat bigyan po natin ng pansin, sisikapin ko po na lahat ng pinag-aaralan po natin dito, mga kapatid, ay talagang mauunawaan po ninyo unti-unti na ito po ay babalangkasin ko po ng maliwanag po sa inyo. Okay? Alright, tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata namin pong binasa. Nawa po ay maunawaan po namin ng mabuti. And bagamat hindi po ito sulat ni Paul personally sa amin or sa akin or sa iba pa, sa ibang mga kapatiran, but we can learn from this, oh God. Pwede po namin maingatan ang sarili po namin, pwede po namin maingatan dahil po sa mga matututunan po namin mula po sa buhay ni Paul at saka ni Timothy. Pagpalain niyo po ang aming pag-uusap na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? It's always good to understand and to know that we are always in the presence of God. Amen? All right. So nakita niyo po yung background, mga kapatid. Now listen, this is how important it is. Okay? Kanina lamang po may natanggap po akong balita, no? Na siguro ngayon, alam niyo naman po kasi pina-flash po yan sa news ngayon. Everybody knows na meron pong nangyari po ngayon sa Beirut. Okay? At yung nangyari sa Beirut ay napakamatindi po talaga. Kung makikita yun sa video, matindi. At ang sabi doon po sa ating sa news ay meron ng 2 o 4 na Filipino. 4 na Filipino. Wow. Ang namatay doon po sa pagsabog na yon ng ammonium nitrate. No? And grabe ho. Now, alam niyo mga kapatid, yung iba, they will just take it lightly. Kasi, malayo naman ang Beirut sa Pilipinas. Hindi naman. Hindi naman Pilipinas ang pinangyarihan. Kaya nung nalaman ng iba na hindi naman sa Pilipinas, relax sila. O, hindi sila interesado sa balita. Pero alam niyo mga kapatid, pag may mga pangyayaring ganyan, ako personally interesado. Hindi ako interesado sa namatay o sinong nabuhay o sino yung injured, no. Now, pinag-aaralan ko po na halimbawang dito mangyari, ano ang gagawin? For example, yung unang blast, mga kapatid, yung unang explosion,
Alright. Ano ang unang nakita nila? Usok, matindi. Boom! Nakarinig sila ng explosion and then parang ball of fire Pero grabe. Ball of yung usok, smoke. Grabe talaga. And then, yung iba, of course, kaya nga na-caught yung attention nila, nag-video sila. Kaya nakuha nila yung pangalawa. Okay? Now, what I'm saying is this. So, yun, may matututunan tayo doon. Hindi man tayo taga-Berod, pero kung sakaling dito mangyari, sa halip na mag-picture-picture ka ng ganon, anong dapat mong gawin? Ingatan mo, what is next? So, pwede palang may sumunod. Hindi yung pag may sumabog, ano yung sabog? Alam mo naman tayo, takbuhan tayo kagad. Lapit doon kung saan may sumabog. Ano yun? Ganyan. Say, yung pala, no, mag-iingat ka. Baka meron pang kasunod yan. O baka kung ito man ay terrorism, ay kinakailang mag-ingat ka, baka nandiyan sa malapit sa iyo yung bomba. See? Now, the understand saying, same thing dito po sa binasa natin. Hindi po ito sulat sa atin ni Paul, pero yung warning ni Paul ay hindi po masama kung iti-take natin na possible na mangyari sa atin. So what are we do now? What are we going to do now? Sakali man. But, hindi man natin ma-accuse si Paul na si Paul ay masyadong selfish na si Timothy lang ang kanyang sinulatan. Mamaya maunawaan niyo yan kung bakit. Okay? Now, pero mga kapatid, anuman ang pangyayari, ay kinakailangang i-take natin na sapagkat ako'y believer of God, ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos, ay posibleng mangyari sa akin ito. At bago man mangyaring ito, magti-take heed na ako doon sa warning ni Paul kay Timothy. So ano po ang dapat ko rin gagawin? Well, kung paano sinabi ni Paul kay Timothy, ay gagawin ko yun. Ano sabi ni Paul para kay Timothy? Study to show thyself approved unto God. Approved unto God. Then, paano po maging approved unto God? You must be a workman that needed not to be ashamed. Now, this is the pattern. Ipinapattern ni Paul kung anong mangyayari kay Timothy at ano dapat gawin ni Timothy sa ginagawa ni Paul at ginawa ni Paul. Paul was a servant of God and also a workman. Na masasabi mo na, sabi niya, I'm not ashamed. Remember that? Sinabi ni Paul? Hindi siya nahihiya sa kanyang pagiging Kristiyano. You see? So, ganyan ho si Paul na ibinabahagi niya po yan. And then Paul, he knows how to put the right thing, God's thing, into the right place in the right time. Let me say this again. Don't miss that. Sapagkat pumapasok na po ako sa sinabi po ni Paul na rightly dividing the word of truth. Alam ni Paul kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili, ang salita ng Diyos sa kanyang sarili sa tamang panahon. Sa tamang sitwasyon. Okay? Maraming nagkarga mga kapatid ng salita ng Diyos pero hindi nila alam kung paano niya ilalagay sa tamang sitwasyon. Alright? For example, bibigyan ko kayo isang example. Sa buhay natin, pwede ho tayo magtanggap ng salita ng Diyos. Okay? Pero pag nagka-problema po natin, hindi natin na ilalagay yung salita ng Diyos sa tamang sitwasyon. Kaya pag may problema na tayo, bakit nabubuhal pa rin tayo? Bakit naluloko pa rin tayo? Bakit tayo'y nagwi-wave pa rin? Bakit tayo napapadala pa rin tayo sa maling katuruan? You see, because, sasabihin natin, wala ba akong narinig? You see, may narinig tayo. Kaya lang, hindi natin alam kung paano at kailan natin ilalagay sa tamang sitwasyon. See that? So that's a problem. Rightly dividing the word of truth sa atin pong buhay. Okay? Ngayon, bakit po mahalaga po ito? Tingnan niyo po. Paano? Ano yung truth na yun mga kapatid? Proceed po tayo sa chapter 3 in verse number 16. Chapter 3 of 2 Timothy. Verse number 16. Ano sabi ng Biblia? All Scripture. All is Scripture. Let me pause for a while, okay? Everybody, listen carefully. Let me pause for a while. All Scripture. Bakit Scripture ang sinabi dito ni Paul? Now, particularly, mga kapatid, this is a particular part.
okay, of the Bible, yamang hindi po tapos dito ang buong Biblia. Now, ang hawak po natin dito mga kapatid is the 66 books. What you have. If you have the Old and New Testament, then you have the how many books? Compilation of 66 books. Okay? Alright? Now, si Paul, ang tinutukoy niya po na scriptures, ayan po yung mga galing na hinan-out sa kanya from the Old Testament, and kung ano yung yari po doon na nandoon hawak niya na during his time, but it's all about the Word of God. Okay? Kaya sinabi niya, at lahat ng sinasabi niya mga kapatid, na listen, tandaan po natin na ang Biblia, gawa na po yan sa langit lahat. It is already settled in heaven. Okay? Now, kaya ngayon, kung paano ibinabasa atin ito, tinuturo sa atin din po ito mga kapatid. Maraming beses natin narinig po dito sa pulpitong ito. Okay? But let's go to the scripture. All scripture is given by inspiration of God. So there, in every scripture mga kapatid, there is the approval of God. Okay? There is the hand of God. Okay? There is the power of God. Okay? So, makikita po natin na wala po itong kasiraan sapagkat ito'y salita ng Diyos. Inspired by God. Okay? All scripture, because it is inspired of God, it is profitable for what? Doctrine. Doctrine. Now, in this passage, mga kapatid, ito po ay didaskalia. Didaskalia sa Greek, ang tawag po dyan. Na ang ibig sabihin, ito po ay teaching. Ito po ay learning. Okay? Ito po ay hindi pa po ito yung didake. Okay? Didake, na ang ibig sabihin na ituro na. Okay? Kung yung iba, they pronounce it didache. Pero didake po yun sa Greek. Okay? Yan po ay didake. Okay? Now, ang ibig sabihin po nito ay nakalatag pa lamang. Nakalatag. Alright? Ito yung good for teaching, good for instruction. Kaya involved po yung, tinan niyo po dyan, may didaskalios, which is the instructor. Okay? Instructor, teaching, and practice. Okay? So makikita po natin yan dito mga kapatid. Alright? Now, so good for what? Profitable for doctrine. Okay? Diyan muna ho tayo sa isang yan. Alright, tuloy po natin. For reproof, it's also good for reproof. Okay? And also, for correction, for instruction in righteousness. Alright? So makikita nyo ha, doon sa chapter 2, verse number 15, is study to show thyself. Okay, paano? Proceed to chapter 3 in verse number 16. Gagamitin mo ang alin? Yung doctrine, which is the scripture. All scripture. Okay? So, profitable po yan. Yan ang gagamitin mo. Now, here's the purpose in verse number 17. That the man of God, the teacher, those who have received the teaching, okay? That the men of God, believers of God, may be what? Complete, perfect, thoroughly furnished, fully equipped. Yan po ang ibig sabihin niyan. Unto all good works. And that's something mga kapatid, na bago ka at habang ikay nagtatrabaho, ikaw ay ini-equip ng Diyos. Kaya nga ang totoong manggagawa ng Diyos, kapatid, ay talagang mahal niya ang salita ng Diyos kasi he must be fully equipped. Kasi mahirap po ito. Kaya pagka sinabi natin, alam mo, dinadala ko sa inyo mensahe ng Diyos. Totoo ba? Totoo ba talaga mensahe ng Diyos yan? Ha? Now, kinakailangan tignan po natin ng mabuti. Napakadelikado po ito. Sasabihin natin na preacher tayo ng salita ng Diyos. Yan ba talagang sabi ng Diyos? Pag sinabi mo the Bible says, or alam mo, sabi ng Diyos, totoo ba talaga? See? Now, so makikita po natin, mga kapatid, ang pinakamagandang pag-aaral, alright,
Now, eto ngayon, learning. Good for learning. Good, profitable. Kapaki-pakinabang pag nagtuturo ka. Ang alin? Yung scripture. Okay? Particularly in a particular issue. Alright? Now, listen, alam niyo po ang Biblia, mga kapatid. For example, kasi scripture lang muna binabanggit dito. Ano? Speaking doon sa Old Testament, mga kapatid. Alright? Kasulatan. At nung hindi pa buo ang 66 books. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, tinutukoy na po natin the whole Bible, 66 books. Pagka binanggit po natin yung Bible, ang tinutukoy po natin yung 66 books. Okay? Yan po ang tinutukoy po natin. Pero noong araw, kaya nga yung salitang Bible ay, the word per se, hindi po natin makikita sa Biblia. Alright? Sabi nila, hindi, makikita yan. O, tignan mo. O, ayan o, sa harapan, Holy Bible. Di na sa Bible. But anyways, so, but the scripture itself is a part of the Bible. It's scripture. It's yung kasulatan. It's a part of the Bible. Yan po ang ibig sabihin niyan. But, here's the thing. Pag pumunta po kayo, mga kapatid, sa Old Testament, which is what we call, back in those days, the Hebrew book. The Hebrew book. Na yan po ang ibig sabihin po ng Hebrew book. Tumutukoy sa Old Testament scriptures. Old Testament scriptures. Old Testament, yung kasulatan doon sa Old Testament. Na kung divide nyo po yan, kung talagang pag-aaralan nyo ng mabuti, susundin nyo sinasabi ni Paul, nang sabi ni Paul, study to show thyself. Now listen, ang ibig sabihin, saan mo ilalagay ito sa parte ng buhay mo? Unawain muna natin yung background, kapatid. Sa Hebrew Bible, na kung tawagin po ay Old Testament Bible. Okay? The Old Testament. Dinivide po yan sa 3 division. Alright? Ang unang division po yan, ang tawag po dyan sa Hebrew ay Torah, or sa atin po, ang tawag dyan is the law. Okay? The book of law. Now, na yan po ay binubuo ng 5. Ang first division ay binubuo po yan ng 5 aklat. Na kung tawagin po ay Book of Moses, pero not necessarily na si Moses po ang sumulat. No? Hindi yan tinawag na Book of Moses sapagkat si Moses ang sumulat. No. Kaya tinawag na Book of Moses sapagkat si Moses ay identified doon sa 5 books na yon. Siya ho ang number 1 na karakter po dyan sa book na yan, mga kapatid. Okay? Known as the law. Ano po yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Now, so dito po makikita nyo, ang pasada po dito ng Biblia, ng 5 books na ito, ay tumutukoy po sa identification, sa identity ng mga Hudyo. Okay? Na ang ibig sabihin, sino ang mga Hudyo sa panahon? Sino sila? Doon sa tinatawag nating diaspora, na ang ibig sabihin po doon, outside their own nation. Back in those days, kilala po yung Palestine. Pero mga kapatid, alam naman po natin ang Israel ay talagang Israel. Now, that's the promised land. Now, outside that, namuhay po ang mga Hudyo dyan. Yan po yung tinatawag na diaspora, mga kapatid. Alright? Now, pagkatapos po niyan, sino naman ngayon ang mga Hudyo nung sa panahon na sila'y nag-e-exodus, nag-e-exit, okay, doon sa wilderness? Okay? Ano po ang panahon nila doon? Sino sila? So pagkatapos niyan, papunta yun, sino sila nung naglalakbay po sila sa wilderness? Sino po sila? So nakikita niyo po, mga kapatid. Now, it's all, these 5 books, mga kapatid, speaks about the identity of the Jew. Alright? Klarado ba ako? Okay? Okay ba yung ating ano? Wow. Something's going on. Talagang ang Diablo nagtatrabaho, ano. Ayaw nilang malaman ito, ano. Importante pa naman. Anyways, lahat naman importante, pero is this recorded?
Recorded to. Okay. So, kung medyo naman, dapat mapanood po nila ito sa YouTube. Okay? Napakahalaga po nito. Alright? So, the Pentateuch, we call, the five books of Moses, we call it the five books. Pentateuch, five books. Now, here's the thing. Here's the most important. Para makita nyo po, babalikan nyo po yung rightly dividing the word of truth. Ngayon, napakadali. Napakasimple naman po ito Ginagawa lamang pong complicated ng ibang mga tao. Okay? Now, sa madaling sabi, kung gusto mong pag-aralan ang buhay, kung gusto mong pag-aralan ang buhay ng mga Hudyo sa wilderness, alright, pumunta ka doon sa Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Gusto mo ma-identify kung sino sila, ano ang dapat nilang gawin? Now, this is very important. Now, makikita niyo po ako mga kapatid, nagpi-preach po ako. Don't mind it. Never mind. Makikita niyo po, na nagpi-preach po ako mga kapatid, ng patungkol sa paano mo overcome ang obstacles. Most of the time, ay pumupunta po ako sa buhay ng mga Hudyo sa wilderness. Kasi ang dami po doong obstacles. Okay? Now, honestly, if you are honest tonight or this afternoon, we are learning from the Jews. Di ba? Natututo po tayo sa buhay nila doon sa wilderness. See? Now, kaya nga po, pagka binanggit po ninyo ngayon, okay, tingnan nyo tingnan nyo mabuti. Ito na yung rightly dividing para makita nyo po ng mabuti kung paano natin sinasalansan ang salita ng Diyos sa tamang sitwasyon, sa tamang panahon. Okay? Now, pag-aaralan po natin kung paano ma-overcome yung mga obstacles sa buhay po natin. Ginagawa po nating example yung mga Hudyo. Bakit? Sapagkat sila po yung mga Hudyo na iniingatan ng Panginoon. Sila po yung grupo ng mga they're the people of God, at makikita po natin kung paano sila protektahan ng Panginoon sa gitna ng mga pagkakataon na hindi na po nila makayanan, wala na ho ang Diyos, pero makikita mo doon yung kamay ng Diyos. For example, sa disyerto, wala hong tubig. Nakita niyo po ba kung paano nag-provide ang Panginoon? Paano nag-provide ang Panginoon? Bato, ginamit niya. Wala na hong pagkain, walang mabilhan, hindi na nila alam kung saan ang pabalik Kaya nga nagkaligaw-ligaw sila Alright? In 40 days, dapat 40 days lang, pero naging 40 years. See that? Now, ano po ang ginawa nila? We can learn from them. Okay? Makikita mo yung kamay ng Diyos doon. Now, sa paano pamaraan? Simple. Ibinigay ng Diyos yung law. Binigay ng Diyos yung Torah. Binigay nila yung instruction. Binigay ng Diyos yung instruction. Okay? Law is their instructions while they are in the wilderness. Okay? Now, by then, ma-identify mo kung sino ang tao ng Diyos. Bakit? Yung totoong nagtitiwala sa Diyos ay sumusunod sa salita ng Diyos, which is the law back in the Old Testament. Alright, I hope nakukuha niyo po yan, nasusundan niyo. Alam niyo, simple sana man ang unawain ito, pero pag nakialam ang Diablo talaga, hindi niyo maunawaan ito. Okay? Ngayon, tingnan niyo mabuti. So, yung iba, nagkandamatay ho sa wilderness. Bakit? Hindi sila sumunod doon sa batas, which is God's instruction sana on how to survive in the wilderness. Kasi hindi man po sila pinabayaan ng Panginoon. See? Hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Ginabayan sila ng Panginoon. See that? At bilang paggabay sa kanila, ipinakita lahat ng Panginoon yung mga pangyayari po doon. Ito ang gagawin ninyo. Blessings if you obey. Curse if you disobey. You see that? Disobey in what? In the Word of God. In God's instruction, which is the law. So, nakikita niyo po ba yan? So, inilalagay natin kung kailan at ano ang layunin kung bakit merong law. Inilalagay natin sa tamang paggamit. Alright?
Now, pagka ginamit mo yung law doon para makarating ka sa langit, maling paggamit. See? Ulitin ko po. Yung law, ginamit ng Diyos, ibinigay ng Diyos bilang gabay, habang naglalakbay sila, upang ang lahat na makikita po nila doon, na mga bagay, mga kapatid, ay mau-overcome po nila. And God was expecting that they can overcome it because God gave them the instruction. God gave them the law. May law ang Panginoon. Binigay na sa kanila. So, inaasahan ng Panginoon. But you know what? Maliwanag. Okay, sa panahon na katulad nito, magkakaroon kayo ng confusion, pero pagdating sa confusion, pwede kayong mamili, kaliwa kayo, o susunod kayo, o hindi. Pag sumunod kayo, blessing. Pag hindi kayo sumunod, curse. Ay, hindi sila sumunod. Curse. Remember that? God, merong instruction ang Diyos bago sila makipaglaban sa AI. Anong ginawa po ni Achan? Hindi sumunod. Anong nangyari sa pamilya niya? Sa kanyang pamilya? Yun ang malungkot po doon. Si Achan lang nagkasala, pero nadamay ang pamilya. See that? Now, ano ho ang nangyari, mga kapatid? Pati pamilya niya napahamak dahilan sa hindi niya pagsunod sa Diyos. Now, what is the purpose of the Word of God there? Rightly dividing the Word of God, inilagay sa tamang kalagayan, inilagay sa tamang purpose. Okay? Upang magabayan sila at matapos nila at ma-overcome nila yung dapat nilang ma-overcome. That's the purpose. Okay? Again, inuulit ko, pag mali ang paggamit nyo ng batas, sa Old Testament, kapatid, it means you are disobeying the law. You are disobeying the Word of God. Therefore, when you disobey, what will happen? Curse. If you use it properly, then blessing. Napakasimple. Walang mahirap. Walang mahirap na unawain, kapatid. Okay? So, that is the division ng Old Testament. Una, ano yon? Law. Now, yung pangalawa, mga kapatid, the second division of the Hebrew Bible is what we call the prophets. Okay? Kasama rin po dyan yung prophetic. May prophets book po dyan na katulad po ng mga tinatawag nating Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and then kasunod na po dyan yung prophetical book, mga kapatid. Okay? Now, that's the second division. Okay? Now, ang ibig ko sabihin lamang, kung hahanap ka, para sa mga nag-aaral, kung hahanap ka at pag-aaralan mo ang buhay ng mga Hudyo sa wilderness, you go to the book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Alright? So, ganun po yan. And then pagkatapos po niyan, so the second, mga kapatid, makikita po natin, ang second is about prophets, the book of the prophets, and prophetic. Okay? Prophetic. Katulad halimbawa na tinatawag natin Isaiah, kasi hinati naman po yan. Hinati naman po yan sa dalawa. Yung isa ay major prophet, yung isa ay minor prophet. There are 12, and then plus 3 is 15. Okay? Sa prophetic book po yan. Sa prophetic book. Pero yung historical book like Joshua, Kings, mga historical po yan. Okay? Now, so ang ibig ko sabihin, mga kapatid, madali po nating mapupuntahan. Madali po nating ilagay sa tamang pamamaraan, sa tamang pagbasa, sa tamang pag-unawa, sa tamang panahon. Uunawain natin yung libro ayon sa pag-aaral natin sa panahon, sa libro, kanino ito, anong pangyayari dyan. At ano ang intention dyan. Now, for example, yung binasa ko po sa inyo kanina, sinabi ko po sa inyo kanina, doon po sa Old Testament, okay? Doon sa law, book of the law, okay? There are 5. You know, sometimes mag-tune in lamang po kayo kasi alam niyo po pagka ito medyo nakakaini po ito sa Bible school, no? Pero sa ngayon gusto kong makita nyo sapagkat pagka alam niyo po ang systematic na pag-aaral ng Biblia, hindi po kayo mapupunta sa heresy. Hindi kayo mahuhulog po sa heresy. Okay? Sa maling katuruan. Alright, ngayon. So, alam niyo na po yung division, mga kapatid. So, yung law, makikita niyo po, merong, sabi ko sa inyo, yun po ay patungkol para maipakilala ang mga Hudyo kung sino sila. Alright? Now, alam niyo, mga tao kasi po,
ginagamitan po nila ito. Ito ngayon, makikita po natin dito sa second division. Sabi ko sa inyo, may historical dito, katulad ng Book of Joshua. Okay? Historical po yan. Now, ang iba, naghahanap silang tinatawag na historical accuracy. Historical accuracy or scientific accuracy. Now, pag sinabing historical accuracy, gusto nila 1, 2, 3, 4, nasaan si ganito? Now, listen to me now. We are not the writer of the book. We are just the reader. And we should understand what they emphasize. Because we're not the writer. Okay? Now, for example, sinulat patungkol sa Ark ni Noah, kung ano-anong pinaghahanap natin. In fact, napakaraming mga taong nag-iimbento na yung ano ni Noah, alam mo sa dulo noon, ang ilalim noon, yung bulk na yon, may ganito yan eh. Kung ano-anong iniimbento nila, hindi in-emphasize. Ang tanong nila, bakit wala sa Bible yan? Eh kasi nga, hindi naman ho yan yung highlight. Hindi ho yan yung ini-emphasize. Now, do you understand pagka dito mapatid? Listen, marami rito nakakaalam na ng buhay ko na nakwentuhan ko. Okay? Pero pag nagkwento ako kay Noel, may gusto akong i-highlight kasi gusto kong tularan niya yung buhay ko na yon. Kanina lang, nag-uusap kami rito at may pinapakita siya sa akin na kinikwento niya sa ibang tao yung sinasabi ko. You see, naku ako magkikwento nun, iba ang dating. Bakit? Iba yung ini-emphasize ko, iba yung highlight ko. Pero pagka si Noel na nagkwento ng buhay ko sa iba, eh kung meron siyang gustong ipakita doon sa iba, wala na ako magagawa. May gusto siyang i-highlight. Ganon din po dito sa Biblia, kapatid. Kung sino ang nagsulat, ay meron po siyang gustong i-highlight. You see, at kung hindi naman po yan yung gusto niyang i-emphasize, wala ho tayong magagawa. We are not the writer. Ang problema lang ay gagamit na po kayo ng ibang mga katuruan out of context kung tawagin. Now listen, napakasimple. Kung ang law sa Old Testament, alam niyo po yan, ibinigay sa mga Hudyo upang gabay ng mga Hudyo, instruction. Didaskalya. Okay? Instruction. Okay? Para ano? Para sila makarating doon sa promised land. That's the only purpose of the law. Huwag mong gagamitin yung law para ikaw ay makarating sa langit because that is not an instruction going to heaven. Ay, matindi naman oo. Hindi ho, mali. See that? Kaya ilan ngayon na may mga grupo ng pananampalatayang katuruan eh. Sumunod 10 utos. Oh. Hindi ho yun. Now, tatapusin ko lamang po yung pangatlo. The third division of the Hebrew Bible or the Old Testament, mga kapatid, is, ang tawag po dyan sa Hebrew ay Ketuvim. But, ito po ay writing. So, in other words, tatlo na po yun. Number 1 is the law. Number 2 is the prophet. Ano po? Kung nakuha nyo po yan. Number 3 is the writings. Now, ito po mga writings nito, ito po yung may mga poetry, katulad po ng Proverbs, yung mga ganon. And then, lahat na po yan, halos nandyan din sila, Ruth, Esther, Daniel, Habakuk, Baruch. Ay, hindi, Katoliko pala yun. Catholic Bible pala yun. Yeah. May nag-amen din eh. So, tatlo po yan, mga kapatid. Ngayon, so kaya napakahalaga po ito. Nakikita niyo po kung paano kayo mag-aral ng Bible dapat. At bago mo ma-interpret yung Bible, you have to go back to this. Kasi that's the division of the Bible. You see, hindi yung basta-basta pupulot ka lang at tapos pagmamalaki mo na, kita mo na, alam ko to, ikaw hindi mo alam. See that? Kapatid, hindi pwedeng mangyari ito. Hindi basta-basta pwede ka lang pipick up dyan at sasabihin mong, eto yon. No. You have to check it. You have to check it. It's not, hindi ganun po madaling unawain ng Biblia sa tamang paggamit.
sa tamang gamit. Kaya sabi ko sa inyo, pag ginamit, pag hindi mo na unawaan, if you cannot rightly divide the word of truth, then you cannot understand what you are trying to discuss. And so, sinabi ng Biblia, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. It cannot be profitable if you misuse the Word of God. Alright? Now, for example, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Magtatalakay po tayo ng isang halimbawa rito na uunawain po natin na kaya ko lamang, ito po yung introduction yung ngayong Miyerkules na ito po yung introduction kung paano po natin uunawain ang salita ng Diyos. So, napakahalaga po. Now, let's go to the book of James. Alright? Book of James. Sisimulan po natin sa introduction ni James. Okay? At pag-aaralan po natin ang aklat ni James ayon sa division at gustong mangyari ni James, hindi sa gustong mangyari natin. Let the Bible interpret itself. Okay? Ganun po yan. Wag ho natin. Inuulit ko po ang maling paggamit. Okay? Now listen, sa conversation mga kapatid, mahirap mag-butt in na hindi ka naman kasama sa usapan. Nakakita na kayo na nag-uusap-usap, sasabihin nung nagsasalita, ikaw kasi, may word ang Pilipino, ang Tagalog doon, sabat ka ng sabat, hindi mo naman alam pinag-uusapan dito. Sabat ka ng sabat, batukan kita. Mga ganun ba? Kasi, hindi niya alam kung anong pinag-uusapan. Mga kapatid, kung may pinag-uusapan si James dito, kapatid, huwag tayo sabat ng sabat, huwag natin pakialaman si James. Ha? Huwag nating sabat-sabat. Highlight to ni James Usap, hindi mo na pwedeng baguhin ito. Given na po ito Given na. Huwag na nating sabat-sabatin pa si James. Baka mabatukan pa tayo. Okay? Now, let's go to chapter 1. Sa chapter 1, ang tawag po dito mga kapatid ay salutation. Ibig sabihin, pagbibigay pugay ni James sa kanyang sinusulatan. Okay? May sinusulatan po si James. Ang sabi ng Biblia sa verse number 1, nagpakilala po si James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Okay? Now, isa-isahin po natin. Sino si James? Servant of God. Okay? At saka servant ni Jesus Christ. Now, servant siya para kanino? To the 12 tribes. So, yung letter niya, mga kapatid, and by the way, it is more acceptable sa akin na ito po si Apostle James. Okay? Yung iba kasi sinasabi nila si James ito na son of Zebedee. Alam naman po natin ang background ng son of Zebedee na nakikialam yung mga magulang niya. Yeah? Sinong greatest na ganito? Kasi gusto niyang palutangin pag involved sa ministry niya yung kanyang mga anak. Pero siyang nakikialam. Naalala niyo yun? Yung nanay niya? Yeah? Si son of Zebedee. Yeah, si Zebedee. Yeah. Alam niyo, maraming mga magulang na gano'n nakikialam sa ministry ng kanyang anak. Gano'n. Pagka hindi gaano napansin sa ministry yung kanyang anak, nagagalit. Bakit yung anak ko hindi kumanta? Gano'n ba? Na alam niyo, kayo mga Zebedeans, yeah. Ganda pag-aaral, mga Zebedista kayo, Yeah. Nakikialam, nagagalit pagka hindi pinapakanta, pag hindi, gano'n. Dapat kinakalang maging sikat yung kanilang mga anak, no? Alam mo, mga Zebedista kayo, Pero, dito tayo kay James, okay? So, mas more acceptable sa akin na siya po yung kapatid ng Panginoong Jesucristo. Okay? Bagamat sa ngayon ay, sapagkat hindi po ito masyadong binigyan ng pansin dito, mga kapatid. Okay? Now, anyways, ang sabi ng Biblia, to the 12 tribes which are scattered abroad. Naalala niyo po ba yon? Sinabi ko sa inyo kanina, sa Torah, sa law, and when God gave the instruction,
na ito po yung diaspora. They are the Jews, one of the Jews tribes na naka-scattered sila. Okay? Now listen to me now. Kaya tinutukoy po dito yung mga Hudyo sapagkat sila lamang po ang na-divide na grupo ng mga tao into tribes. Okay? So maaaring sasabihin natin, bakit nalaman mo na yan ay mga Hudyo? Sapagkat ang mga Hudyo lamang po ang na-divide into tribes. Okay? And then here is, sabi niya, they were scattered abroad, and then the Bible says, greeting. Binabati niya. Siya'y bumabati, mga kapatid. Saan? Doon sa kanyang sinusulatan. Doon sa kanyang ina-address. Sino yon? 12 tribes that are scattered abroad. Okay? Now listen, this is very important. Sabi ng Bible sa verse number 2, my brethren, okay? My brethren, okay? Count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. And then if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him what? Ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Diyan muna ho tayo. Okay? Now, so makikita po natin dito ang mininisyon ang binanggit po ni James. Okay? Patungkol sa kanyang binabating tinatawag na mga kapatiran. Ano po yon? Na sila ngayon ay nasa iba't ibang klaseng pagsubok, temptation, trials. Okay? Alright, I hope you're following me. Now, ano ang kailangan dito? Patience. Okay? At yung iyong patience ay kinakailangang magbunga, pagbungahin natin ng magandang trabaho. Kompleto. Kinakailangang mag-work talaga. Kinakailangang makita talaga ang resulta, mga kapatid. And then, kung hindi mo kaya, ang sabi ni James, sabi, kung hindi mo kaya, humingi ka ng wisdom sa Diyos kung paano mo makakayanan. Pero sa paghingi mo, kinakailangan sa pamagitan ng pananampalataya. Believed. Okay? And then, bakit? Ang sabi niya, yung hindi nananampalataya kasi ay nagwi-wave. So ano na po ang pinapakita dito ni James ngayon, mga kapatid? Yung pananampalataya mo ay dapat makita sa iyong ginagawa. Hindi yung nasabi mo nananampalataya ka, ay nagwi-wave ka naman. Bakit ka nagwi-wave? Gaano mo kakilala ang Diyos? Eto na ngayon kung bakit natin, for many Wednesdays, kapatid, pinag-uusapan at ipinapakilala natin dito yung faithfulness ng Diyos. You think, sabi ng iba, puro lamang tayo Christian living, faithful. No, it's not Christian living. Whatever we teach here, kapatid, once it is taught, it is a received text. It is a received teaching. Didaske. It is doctrine already. Katotohanan na natutunan po natin na yan po ay hawak na natin so that when diverse temptation comes, we can stand. We can stand. Nakita niyo po? Now, so ito sabi ngayon ni James, ano pinapakita rito? Faith in work. Bakit? Sapagkat yung work mo ay magpapatibay yun ng iyong pananampalataya. Magpapatutuo ang ibig ko sabihin. Magpapatutuo yun na may pananampalataya ka. Okay? The emphasis, brethren, in chapter 1 pa lamang is not about salvation, but about faith of those who believe in God.
Those who are saved. Kung ikaw ay ligtas, may pananampalataya ka. At kung may pananampalataya ka, may gawa ka. Mahirap bang gawin? Mahirap bang unawain ito? In other words, ladies and gentlemen, kasama ng lahat ng mga nagdunung-dunungan, dalawang words ang napakahalaga rito. Believed and live. Live what you believe. And what you believe, you will live. Two words. Okay? Yan lamang ang importante rito. Kapatid, wala hong binago at teaching si James na binago niya ang Old Testament. Wala ho eh. Wala hong binago si James. Nananatili, kapatid, na kung anong katuruan ng Old Testament. Tandaan nyo, second generation na ito ng mga Hudyo. Wala na, hindi man ho siya buhay noong Old Testament, mga kapatid. I mean, katulad kasabayan ni Moses, ang layo po nun, mga kapatid. Ang layo po nun. Pero hawak-hawak niya, tangan-tangan niya, alam niya kung ano ang paraan ng kaligtasan. Eto po, sasabihin ko po sa inyo, balik po tayo sa kauna-unahang aklat sa Biblia. Ano po yun? Introduction. Kasunod, table of contents. Alright? Let's go to the book of Genesis, chapter 3. Okay? Okay. Chapter 3 of the book of Genesis. Let me give you the background. Okay? Sa chapter 3 po, yan po yung tinatawag nating fall of man. Diyan po, kung naalala nyo yung mensahe ko patungkol dyan, anong title? God said, and the serpent said. Okay? Yan po yung pagbagsak. Okay? Now, nung bumagsak po, mga kapatid, nung bumagsak si Adan at saka si Eva, sapagkat pinahintulutan ni Eva na siya'y makinig sa interpretasyon ng dyablo sa command ng Diyos. Grabe ano, akalain mo, nagsalita ang Diyos, nag-command, ininterpret ni Satanas, tinanggap ni Eve. Tapos, i-prenitch din ni Eve kay Adan. Tinanggap naman itong si Adan. Ay, nako. Ngayon, ano nangyari, mga kapatid? Bumagsak. Bumagsak. Sa madaling sabi, as by one man, sin entered into the world. So that passed upon all men, for all have sinned. Okay? Ngayon, eto na ho yan ngayon. Bumagsak na po ang tao. Bumagsak na po si Adan. Tandaan niyo po, wala pa rito si Abraham, wala pa ho rito si Moses. Okay? Wala pa ho yung law. Tandaan niyo po, wala pang Moses na umaakyat sa Sinai para ibigay yung law. Tandaan niyo po? Alright, ang layo pa ho nito, mga kapatid. Okay? Ngayon, ang tanong ko, ano ang provision ng Diyos pagdating sa kaligtasan? Para ma-restore yung tao, ano ang provision ng Diyos? Verse number 15. Okay? Ano ang sabi ng Biblia? And I will what? Pagkatapos niya po ibigay ang curse sa Ahaz, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, the seed of the woman. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ibig sabihin, magtatagumpay dito yun pong seed of the woman. Now, meron lamang po dito, mga kapatid, na isang persona na nanggaling po sa seed of the woman. Most of the time, nanggagaling ang seed sa man. Hindi sa woman. Meron lamang po sa Biblia ang itinuturo na seed nanggaling sa seed of the woman. Sino po yun? Si Kristo na ano?
magpatatalo at magpapabagsak sa dyablo. So pagdating po rito, pagdating sa kaligtasan, provision sa kaligtasan ng tao, ang prophecy ay si Kristo. Hindi ho law, hindi ho mabuting gawa. Si Kristo sa Old Testament po ito. See that? Ngayon sasabihin natin, pagdating nila Moses, batas na, pananampalataya na, at saka good works na? No way. Now, listen to me now. Kaya ako po sinasabi ito kasi nakakalungkot na tanggapin na ako'y naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na bumaba sa lupa, sa langit. Bumaba dito sa lupa, nang galing ng langit. The only begotten Son of God, who gave Himself for me and for you. Nabayubay sa cross ng Kalbaryo, ipinako, namatay, inilibing, at muling nabuhay. So, nag-suffer siya ng shame sa ibabaw ng lupa. You read the book of Ephesians, mga kapatid. Sa mga sulat ni Paul, ang daming mga sulat ni Paul. Lahat po tumutukoy sa kahirapan sa Philippians. Nakita po natin na binaba niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Siya'y nagpakumbaba. Upang maabot niya lamang ang tao, upang bayaran niya. He died for us. Tandaan po natin, without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, those animals that their blood was shed, kapatid, is nothing. Nothing. Wala akong kwenta yon. Kaya nga po sa Hebrews chapter 10, basahin po natin. Para lamang sa kasiyahan po ng bawat isa. Okay? Hebrews chapter 10. Tingnan niyo po. Okay, verse number 10. Okay? By the which will we are sanctified through the offering of the come on, body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering, offering oftentimes the same sacrifices. Ano pong tinutukoy dito? Sa Old Testament. Offering the same sacrifices, which can never take away sins. How can the works of those priests, kapatid, saved a human being, a sinner, when they cannot take away sins? Paano? Paano makakapagligtas ay hindi nga kayang makapagtanggal ng kasalanan? Eto na ngayon. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Okay? Now, kaya nga po mga kapatid, iisa lamang ang tagapagligtas. Iisa lamang. Ganyan po natin unawain. Study to show thyself. Rightly dividing the word of truth. Hindi ko alam kung paano dinidivide ng mga heretic na ito. Ang salita ng Diyos, napapalabasin lang dalawang klase ang kaligtasan na tinuturo ng Bible. Ako po, I doubt. Ang mga nagtuturo ng ganito, nagdududa po ako kung sila'y ligtas o hindi. Kasi ang tanong ko, saan kayo naligtas? Sa New Testament o sa Old Testament? Anong kaligtasan ang ginamit ninyo? Sa New Testament o sa Old Testament? Anong nakaligtas sa inyo? See? Now listen, the Bible is very clear. Sa Old Testament, ang prophecy, ang provision ng Panginoon na ikaliligtas ng mga tao, kapatid, ay hindi yung batas. Hindi ho yung batas. Ang provision ay si Kristo. The seed of the woman. See? Kaya ho, mga kapatid, pag bumalik po tayo doon sa New Testament, sa James, pag bumalik po tayo dito, ang usapin po rito, ang sabi lang ni James, mga kapatid, tingnan niyo po mabuti. Bakit tinawag ni James na my brethren? Are they brethren? Brethren ba sila? Tingnan nyo kung paano magkukonect. Brethren ba sila ni James sa flesh? No.
Bakit niya tinawag na brethren? Ito po'y mga kataga na, mga kapatid na nandito, most of the time, makikita natin sa mga letter ni Apostle Paul. Brethren. Brethren saan? Kapatiran kay Kristo. Kapatiran kay Kristo. Sa makatuwid, kung tinatawag niya yung mga Hudyo kapatid, yung mga Old Testament believers na mga kapatid, kapatid niya kay Kristo, therefore, yung mga Hudyo na yon ay naligtas kay Kristo. Hindi iba ang kanilang kaligtasan. Kasi hindi sila tatawagin ni James na kapatid kay Kristo kung hindi sila naligtas sa pamagitan ni Kristo. Ang sasabihin lamang ni James sa kanila, kayong mga kamanggagawa. Bakit? Kagawa. Naligtas kayo para pareha sa gawa. Kaya kayo mga niniwala naligtas kayo sa gawa. Ayun, ang tawag sa inyo mga kagawa, hindi kapatid, kagawa. Ang tawag sa inyo, kagawaran ng mga manggagawa. See? Mga kapatid, napakaliwanag po. Kay James, chapter 1 pa lang ang pag-uusapan natin. Next week, pag-uusapan natin yung chapter 2. See? Now, listen to me now. Remember the two words na binigyan ng emphasis po ni James. Believe and live. If you believe, you will live. You will live what you believe. Okay? Napakasimple po yan, mga kapatid. Ako'y naniniwala na ang pinag-usapan po natin dito ay lalong makakapagpatibay, you know. Wag ho nating pag-usapan muna yung itong alam niyo, napaka-importanting issue po ito eh. Kaligtasan po ito eh. Inuulit ko po, pag merong mga nagsasabing sila Kristiyano, in fact, ito po ang problema rito eh. Yun ang problema rito sa James. Anyways, chapter 2 na po yan naabot kasi. Pero, yan po ang problema rito. May mga nagpapanggap eh. May mga nagpapanggap na sila'y nananampalataya, pero hinahanapan ni James ng gawa. Kaya sabi ni James sa kanila, ipakita mo nga sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. See? So, kasi po, napakarami mga Kristiyano na wala nang gawa, ngawa pa. Yun yung nakakalungkot mga kapatid. Kaya alam nyo, kaya nga makita nyo po dito, alam ko ho ang programa natin. Mga kapatid, I'm your pastor. Okay? I know where we are going and what we are doing. And what we should be doing. Ako ho ang mananagot nito sa Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, na si Wangwang ay walang ginagawa sa Panginoon, at kaya siya walang ginagawa sa Panginoon, hindi ko siya in-encourage na magtrabaho sa Panginoon. Kaya siya hindi na-encourage kasi po, hindi niya minahal ang Panginoon. At kaya hindi niya minahal ang Panginoon, hindi niya natutuong nakilala ang Panginoon. Kasi ang sino man po, mga kapatid, na nakakaunawa at nakakakilala sa buong katapatan ng Diyos kung paano po tayo iniingatan ng Diyos, ay hindi pwedeng hindi ka ma-inlove sa Diyos. Yun nga lang, i-message ka mga kapatid, i-text ka lang ng kung ano-ano, nai-inlove ka na. Yung pa kayang ipakita sa... Kaya kanina mga kapatid, nung ipinasa ng kapatiran, yung ipinasa, natanggap ko po yung pangyayari sa Beirut, alam mo kaagad nang naisip ko? Yung mga mensahe rito. Wow, sabi ko, great is our God that we worship and serve. Napakadakila ang mercy ng Diyos. Biro mo kung paano tayo iningatan ng Diyos. Ha? Sa Beirut nangyari, hindi ho tayo kasama, kapatid. Iningatan tayo. Ngayon, yung kaagad ang pumunta sa isip ko, mga kapatid. Kaya, lalo pa akong na-inlove sa Panginoon. Lalo pa ako na-inlove sa Panginoon. You know ang purpose ng Biblia. If the word of truth is properly divided, mai-inlove ka sa Diyos. Hindi ka mai-inlove sa tao. Hindi ka mai-inlove sa katuruan ng tao, kundi sa katuruan ng Diyos. At sapagkat mai-inlove ka sa katuruan ng Diyos, hindi ka lalayo sa gawain ng Diyos. Napakasimple. Mai-inlove ka, mapapagawa ka sa gawain ng Diyos. Hindi
mo iwanan ang gawain ng Diyos. Hindi mo pa iintulutan na masira ang gawain ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos. At kaya mo mahal ang Diyos, tama ang narinig mong salita ng Diyos. Kapatid, that's the reason why we been preaching the faithfulness of God every Wednesday in this church. Why? Sapagkat gusto po natin ma-in love. Gusto ko, trabaho ko po yun. Dapat ko kayong dalhin na closer sa Diyos. Hindi kayo dapat mapalayo. Kaya if you believe in God, if you're a believer of God, all right, you are willing to sacrifice everything. You're willing to sacrifice. You know, I really praise God for some people, some Christians, mga kapatid, who give up some, even their jobs, mga kapatid, giniba po nila para maglingkod sila sa Panginoon. That's a personal decision. That's not my decision. That's a personal decision. Okay? Why? Because they love the Lord. Bakit? Paano po nila minahal ang Diyos? Because of the faithfulness of God. Remember what the Bible says. We love Him because He first loved us. Is the message clear tonight? Kapatid, ako po'y naniniwala na ang mensaheng ito ay nakatulong. Sa susunod na Wednesday, pag-uusapan po natin uli ang chapter 2 of the book of James. Chapter 2 of the book of James. Kapatid, ako'y nagpapasalam, ako po'y naniniwala na ang Biblia ay walang contradiction. Ang contradiction ay nasa isipan ng tao, hindi po ang Biblia. Ang conversation sa Biblia ay pure. Pero ang ating conversation ay hindi. So wag natin pakialaman yung conversation sa Biblia na i-intune natin sa gusto nating puntahan. That is the misuse of the Word of God. Maling paggamit ng salita ng Diyos para lamang ma-justify yung ating gustong mangyari. Mali ho yan. Akalain mo, i-deny mo, pinapakita ng mga taong ito na hindi kayang iligtas ni Kristo ang sa Old Testament. Hindi kayang iligtas ng Diyos yung sa Old Testament people, kaya pananampalataya na lang plus gawa ang kanilang kaligtasan. Kasi hindi kayang abutin ni Kristo yun. Samantalang sa Genesis pa lamang, chapter 3, verse number 15, nandoon si Kristo. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa heresy. No? Nawa po'y naging maliwanag po ang katuruan pong ito. Tayo po'y tumayon lahat. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kami po'y tiklop tuhod na lalapit po sa inyo upang pasalamatan ka po namin sa katapatan niyo. Nakikita po namin, Panginoon, wala po kami pwedeng i-deny that you are faithful. And because of your faithfulness and mercy, O God, we love you. Because you love us, we love you. Bless your people as they come into thy throne tonight. Let's come to the throne of God.